Are you there? Amen? Amen. So, simple ang mensahe sa buong aga, the death of Christ, ang kamatayon ni Kristo. So, sa buong kalabanan, sa preaching tulad ay pagkutanaw. But I don't want to miss this tinatawag lesson or topic about the death of Christ. Amen? So, tundaan natin, ang Bible is very accurate sa ginatawag kamatayon ni Jesus Christ. More than accurate sa ginatudlo sa tradisyon. Amen. So, una, gusto ko makita niyo. Ang ginbasa natin yung passage from verse number 1 para to sa verse number 12 sa Isaiah. Nagkakambali that the death of Christ was predicted by Isaiah. So, wala pa rin yung tabok. Pero gin-predict na rin tinambanan ni isang balang kasulatan ng pagiging prophet Isaiah nga ini nga panahon ang Isaiah o ang manluluwas sa Israel na sa bukos na kalibutan mapatay. Amen? Napatay siya. Ang ini ginakambal sa Biblia sa Isaiah chapter 53. Especially, yung pakita diri sa verse number 8. He was taken from prison and from judgment, and who shall declare this generation? For he was cut off out of the land of the living. Tama yung word nga, cut off. Siguro kuwaon siya. Sa duta sa mga buhi. Talagang kamatayon ni Jesus Christ was predicted by Isaiah. And also the death of Christ was preached by Paul. Now, kamatayon ni Jesus Christ, kinuwali man ni Apostol Pablo. Now, akon basahon 1 Corinthians 15, 1-3. So, we'll go back there and later on there sa Isaiah. 1 Corinthians chapter 15, verse number 1-3. So, nakita nyo? 1 Corinthians chapter 15, verses 1-3. Ang ambasang pulong sa Ginoo dire sa 1 Corinthians chapter 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which ye also are saved, if you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Akin ang balik sa verse number 3. For I deliver unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. So, mga bana, according to the Scriptures, sunod sa mga kasulatan, sunod sa Biblia. Ang ini ang preach ni Apostle Paul, ang death ni Lord Jesus Christ. The death of Christ was predicted by Isaiah. The death of Christ was preached by Paul. And the death of Christ is part of the gospel. Bakit isang gospel? Ang kamatayon ni Kristo. Anong gospel? Amo ini ang ginatawag maayong balita na si Kristo napatay, hinlubong ka na, buki, or nabanhaw, liwa. So, nakita natin. So, bakit sa gospel ang kamatayon ni Jesus Christ? That's why kinanglan kita nga nag-aambal luwas, dapat intindihan lani. Kaya ginambal sa Bible diriyo, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, ang maayong balita, nga akon ginwali sa inyo, which I also received nga akon nabaton man, wherein is na inyo ginpanintugan, by which also are you saved nga kamo dira na luwas. Amen. You see that we must understand or we must have a biblical understanding about the death of Jesus Christ. Sa pamangkot, what to understand about the death of Christ? Ano ang dapat na intindihon na hanuod sa kamatayon ni Kristo? So, talaan na mo sa tatlo ka-biblical truths, tatlo ka mga kamaturan na gikan sa pulong ng Diyos about sa kamatayon ni Jesus Christ.
So sa Biblis, biyan ka mo, sa balay nyo ng iban sa inyo, no? Ang iban may activity, ang iban nagposisyon, ang iban nagbuaw, ang iban, ano pa yan? Nagpamalandong, ang iban nagpamisay, ang iban nagpaagsirap, ang iban nagpakalinog, may lain ang mga activities nga ginubrasan tao. Halay lain, depende sa pag-intindi sa tao, sa ginapawag, namatayo ni Jesus Christ. Pero ang Biblia, mga tao sa aton, maghahatag sa aton sa pag-intindi kung ano gid ang kamatayon ni Jesus Christ. Sa Book of Isaiah, makadto ta sa prediction ni Isaiah, kay klaro nga ginahambal isang Biblia man. Isaiah 53, once again. Isaiah 53, verse number 3 and 4. Look at this, 3 and 4. He was despised, intamay siya, ginsikway siya sa mga tao, nabalang ng tao sa kasubo, o sa mga kasubo, and acquainted with grief. Sa mga kalisod ko, mga kasubo, ang mga ginpang-mention din nga the word. Mga pagtamay ka, mga pagsikway. He was despised, and we esteem him not, wala na kung ginpangalagahan. Ang mga nabalay sa yan, people of Israel, in despise siya, in reject siya. Ang nakita natin, and we hid as it were our face from him. So wala na itong ginpangalagahan. He was despised and we esteem him not. Surely he hath borne our griefs and carried out our sorrows. Kapag siya nagdala sa kapag mga kalisod, yung mga kasubo, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. So nakita niyo yung word? So asta na sa verse number 8, niambot siningon sa kamatayon ni Jesus Christ, kung basa ko pagit sa verse number 5, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Ang balik dito tanawa niyo. All we like sheep, kaangay ka na sa mga sheep, have gone astray, nga nagakawala. We have turned everyone to his own way. Nagapagusto kita kung ano aton nga dalanon. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Apang ang Ginoo nagutang sa iya, nagpapasan sa iya, sang kasalanan naton tanan. So ano ning but siningon aton kasalanan siya ang nagpasan. Ang kamatayon ni Kristo, Christ's death was substitutionary. Amen. Siya ang nag-substitute. Sakto ang pronunciation, substitutionary. Substitutionary. Doon nakapitla ko. Amo na niya kamatayon. Sa verse number 3 and verse number 4, Christ's death, amo na nag-substitute sa aton nga kita tani ang dapat mapatay pero siya ang napatay para sa aton. He claimed our punishment. Kita ang nakasala pero siya ang in-despise. Siya ang in-pakahuyan. Sa verse number 3 and verse number 4, kita dapat ang mag-antos sa sini mga kasubok bangod sa aton mga kasalanan. At kita dapat ang ginasakit. Tagabala, smitten of God. Ginhanot sa Diyos, pero kita nga tao, wala nag-ahok sini nga punishment. Wala na itong ginpahalagahan, especially sa people of Israel. He came to his own, and his own received him not. Ang ni Isaiah, and we esteem him not. Wala na itong sa ginsapat, wala na itong sa ginpasitunggan, wala na itong ginpakamahal ang ginbuhat niya. But He claimed our punishment. Mga kauturan. Siya ang nag-substitute. Amonin po sila yung kita nakasala, pero siya ang ginsilutan. Kita ang nakasala, pero siya ang ginsikway. Tama? Amen. Taga mga tao, wala nila ng tatulupangdan. Nga amoni ang inbukat sa Ginoo para sa aton. Siya ang nag-substitute. Substitutionary. He claimed our punishment.
kauturan na para ikaw pag ako hindi na pagsilutan. Parang impyerno nga para sa aton, hindi na naton pa-experience kon. Amen? Amo na ang ginbukat niya para sa aton. Siya ang nag-substitute para sa aton. Pero tulad baliskat, ang tao nag-substitute para kay Kristo. Si Kristo nagpalangsang para sa iya, pero pag Birni Santo, siya ang mapalangsang para kay Kristo. Si Kristo wala sala na magbayad sa aton ng mga sala kahit ako, siya kay wala sa nakasala. Ang tao yan, mapalangsang ako pala mga sasala ka, paano mo bayaran ang mga sala? Kung ikaw mismo ang naging mo silang sala. That's right. Amen. Dapat ang magbayad sa sala ang tapos. Amen? Ang cross hindi lang-lango. Hindi man sa ritual. That's right. Ang cross hindi nagasimbolo sa reliyon. Kundi nagasimbolo sa kriminalidad. Kriminalidad. Naging buhat sa tao. Hindi na si Jesus Christ ang ginangsang sa cross. Tanan nga kriminal sa Roman Empire ginalangsang sa cross. Right. Ang cross na ginatawag na meaningful lang sa si Kristo na ginangsang. Pero sa unang nga panahon, ang cross wala din sa meaning, punishment na sa sala. Right. At dapat kita nga mga nasala, nakahimo sa crime, naglapas sa kasubuan, kita ang ilangsang dito. Pero si Kristo ang inangsang para sa aton. He claimed our punishment. Ang punishment na siya nag-ako. Ina pa nga ikaw matakpan ka na agad sa imo nga sala. Hindi ka pa mag-ako. May nagambandi yun nga, ako to ya, pastor. Hindi ko yan si Justin. Nung nag-aso ng ilong mo, Justin, ha? Hindi ko galing ng aso sa ilong mo. Pero hindi ako to yan. May nag-ako para sa imo. Right. Amen? Yes. Yan na pa walang sala ka. Amo na ginimo ni Jesus Christ para sa aton. Amen. Siya yung nakuyan. Right. You see that? Right. And then sa verse number 5, ano ba sa Bible? But He was wounded for our transgression. He was bruised. Ang wounded yung pilasan, no? He was bruised sa kinsakit for our iniquities. Ang chastisement ginpunan, na kung ginpakol, inlatigo, for our peace was upon Him. And with His stripes we are healed. May kaayatan kita. Bangod sa mga pilas ka na angkon ni Jesus Christ. Ano nagayad sa aton? Sa nagtuo ka kay Jesus Christ, ang nagayad sa aton, ang muli pinakadakok nga sakit sa tao sa busa kantunan general, kasan nga ano masakit nga ng lakon sa tao, ang maling sakit sa kasalanan. But we are healed. Why? Because He was chastised for our peace. He claimed our punishment. He was chastised for our peace. Sa Colossians 1:20, Colossians 1:20 ang basang Bible. Isa man ba ka lang magtanaw ko ng Passion of Christ, bra? Bao ginbakol si Jesus Christ ang ano? Sa 9 tails. Sa kakakakas niyang ano? Nga unod ng baka kalimukoy siya, pero may meaning to. May rason na to. Kung aaging bato na to sa Ginoo na to. Sa Colossians 1:20, ang basang Bible dire, Colossians 1:20, the Bible says here, and having made peace through the blood of His cross, by Him to reconcile all things unto Himself, by Him I say, whether they be things in earth or things in heaven. So makita na to na pasikuli ang atong relasyon sa Diyos. We have peace with God. Bangod sa stripes at nagabakol kay Jesus Christ, nagiguluwa ang dugo. Tama sa verse number 20, having made peace through the blood of His cross. Hindi lang ito sa cross nag-agay, hindi dugo, samtang nagalakat ko siya sa place of skull, sa Golgotha, nagapulok ko iya nga dugo. Amen. Amen. Yes. Siya ang imbakol para sa aton. Kung may bata na makasala, ako na o si Esne nakasala, sino bakulon? Si Esne. O si Jade makasala, sino bakulon? Si Jade. Pero si Nunoy ang imbakol. Para hindi na magbakulon si Jade.
Ikaw to dapat ang ginasakit. Ikaw to dapat ang ginalatiko. Pero Ginoo nagpalatiko para may peace with God ka, para hindi ka na pagsinutan. Amen. Amen. Amo na ang rason sa kamatayon ni Jesus Christ. Amo na ang pag-substitute niya kung pagsalok niya sa aton mga kasalanan. And then He was not only chastised for our peace, He was crucified in our place. Kinlangsang sa aton nga lugar. Kung sila kita to ya dapat ang sa cross. Pero siya ang langsang. Amen. Amen. Kita mo nang ginbuhat sa Ginoo sa itong Romans chapter 5, verse number 6. Ginapilit sa tao nga payanan niya sala pagi sa iyang mga binuhatan. Pero Ginoo nagambal sa Romans chapter 5, verse number 6, for when we were without strength, wala kita sang ikasarang. Amen. Wala kita sang kabakod kag kusog. Ambal sa tsaktong nga tinion si Kristo na patay para sa idik mga Diyos nun. Romans 5:6. Romans 5:8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. He was crucified in our place. Yes. Turan nga manaw, because we are without strength. Kung kita itong ilangsang sa cross, hindi na tayo makalambot sa cross to. Right. Mapatay ka na to. Amen. Right. You see that? Right. Makita mo? Ang ginimo sa Ginoo si mga kabuhi. That's why wala sang rason na magambak kita, wala ko tikon para sa iya. Hindi ko magsimpa. Amen. O agaton ka, matulog ka pa. Ang Ginoo ginhimo niya tanan para sa imo. Amen. Amen. That's right. Galatians 3:13. Galatians 3:13. Ano ba sa Bible? Galatians 3:13. Christ hath redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Kita niyo word being made a curse for us. Amen. Siya yang nanginsumpa para sa aton. Ang pagya, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. On the tree. Kinsumpa sa nangin. Nagamba ka pala nga, ikaw kung dapat mo. Pero gihimo niya niya kung galingon, nga ikaw ang ilangsang dapat, pero siya nag-substitute. Amen. 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 Christ's death was substitutionary. Ikadua, Christ's death was sinless. Ang kamatayon ni Kristo, sinless. Amen. Ang sa Bible, ang bayad sa sala, kamatayon. Naintindihan niyo ko? Nakuha niyo ko? Amen. Ang bayad sa nga yung sala, kamatayon. Pero siya nga wala sa sala, ginbayaran ni sang kamatayon. Yes. Right. Dalawa ba lang? Wala sa sala, pero siya nagbayad sa sala. That's right. Ang sa Bible, dire, sa verse number 7, Isaiah 53, verse number 7, He was oppressed, He was afflicted, yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, kaangay sa karnero, kordero nga, hintala sa iyawan. And as a sheep, amala before his shearers is dumb. Sa manog iyaw ya, wala di siya ano ang sino may karnero din? Ang dagon ng karnero sa iyawan, kinaiya. Magagot, kinasa ng iyawon sa mo. Pero siya ito, apa nga, ang word ito, apa mo. Yung karnero, so he opened not his mouth. Christ's death was sinless. He was afflicted and yet committed no sin. Amen. Kinsakit siya, pero wala siya naghimo sa sala. Right. Sometimes sa Kristohanon, mga batyag lang sa kabudlayan sa buluhaton, damo na ginambal. Right. Sometimes sa Kristohanon, nasuguan na himuon ni damo na ginambal. Nga ako, gina ginamobra sila ni pastor. Pero ang Ginoo niya, wala gid nagreklamo. Amen. You say that? Right. He was afflicted, kinsakit. So, kung sakiton ka, hindi ka magreklamo. Hindi ka man naman mabalos. Gini. Tena?
Kung may ano si Juan, hindi ka manunggo, mabalos ka. Kasi that normally, hindi na tayo mabalos kita. Pero ang Ginoo, wala. Amen. Wala sa nagkumitar sa pwede ka na suguon niya mga Angles. Tama? Nabuligan siya. May prediction ng Bible na kung mahulog sa gani, hindi pagpugutan sa anghel na magdapat ang iyang mga tiil sa tuta. You see that? Pero wala niya ginhimo. Wala niya gingamit ang iyang gabong o otoridad para ma-fulfill niya ang kamatayon na itakna para sa iya, para ang tao may kapatawaran sa iyang sala. Amen. You see that? Amen. He was afflicted, pinsakit siya, and yet committed no sin. Sa verse number 8, tama sa Bible, he was taken from prison, and from judgment. And who shall declare this generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people, he was stricken. Kasala sa mga katauhan. Makita natin, mga turan, he was accused and yet committed no sin. Kintalasa sa judgment hall. Ano accusation kay Jesus Christ? Blasphemy, di ba? Kinakampal mo imo kaugalingon nga anak ka sa Diyos or equal ka sa Diyos. Ginakusar siya. Ang tao nga ginakusar, matipinsa, ginagyan. Isa rin mas ipukod pa. Di ba? Why pa na accusation? Amo niyo, yung magkipuwatan, hindi ka kabalo, pag-amusin niyo. Kaya ano, nabok na yung rason ng tao yan. Pero si Jesus Christ siya, wala din na gapon. Wala din sa nag-reason out. Right. Amen? Amen. Look at Matthew chapter 27, verse number 12. Matthew chapter 27, verse number 12. Matthew 27, verse number 12. Nabasa sa Biblia, verse number 12. And when he was accused of the chief priests and elders, chief priest pa nag-accuse siya, and elders, he answered nothing. Kita kinang yung buhat sa Ginoo. Matthew 27, verse number 12. Christ's death was sinless. Look at also 2 Corinthians 5:21. Para matapos na. He or he can. He was accused by the chief priests and elders, and he answered nothing. He was accused yet committed no sin. Ano po siningon sila pag magkakto dira sa 2 Corinthians 5:21? Bala nyo kung anong tabo, kung basa ko ng verse number 9. Kung basa ko na yung verse number 9, yung tama, takadasin. Ano tanungan nyo? Isaiah 53:9. Basa ko po. And he made his grave with the wicked. Hinlupong sa upod sa mga malakot. And with the rich in his death. With the rich in his death. Because, kasi no ba na yung ang iyang ang iyang lubngan, yung ulam, yung manong ginpaulam sa iya. Sa manggaranon. Ang pala sa verse number 9, because we have done no violence. Ginlubong sa upod sa mga malakot, pero wala sa nagibrasang violence, wala sa paglapas. Because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Christ's death was sinless. Not only that, he was afflicted and yet committed no sin. He was accused and yet committed no sin. He was crucified without sin. Amen. Napatay na saya nga wala sang kasalanan. Pero ginlupong sa upod sa mga makasasala. Ang grave nga ginlugnan siya kaangay man sa grave nga ginalugnan man sa mga tao nga wicked. Hindi special treatment iya nga kayutangan. Right. Right. Amen. But he was crucified without sin.
So nakita natin, He was crucified without sin. 2 Corinthians 5:21. Nakakita mo na? Amen. 2 Corinthians 5:21. So namin nga verse. O nga, kung talupang doon, nag-insindiyo ng mga Quran, ini nga verse, enough na. Para makita natin ang sakripisyo sa Ginoo naon para sa aton. 2 Corinthians 5:21, na naman sa Bible, for He hath made Him to be sin for us. Ginhimo sa kasalanan para sa aton, who knew no sin nga wala sa sala, that we might be made the righteousness of God in Him. Para kita mangin pagkamatarong isang Diyos sa iya. You see that? Mga Kristohano, nangin matarong kita because of the Lord Jesus Christ. Amen. Because ang iya nga kamatayon na sinless. Amen. Yung kamatayon, nagpatay siya hindi para sa aton nga, sa iya kasala, kundi para sa aton nga sala. Right. Ang bayad sa cross to ya, kasalanan to crime. Pero siya wala sala, kinlangsang sa cross. Right. You see that? Amo na kapalangga sa Ginoo ang tao. And then last, Christ's death not only substitutionary, sinless, also sacrificial. Christ's death was sacrificial. Amen. May sakripisyo ang ginbuhat ng Ginoo para sa imo kag sa akon. Right. That's why we don't need to sacrifice sa aton kaugalingon. Amen. Masakiton pa ni. Kaya siya ang nag-sacrifice para sa aton. Amo ini ang tama nga pag-intindi sa inatawag kamatayon ni Kristo. Amen. Right. Amen. Amen. Napainit, kublang pilitin siya. Hindi mo na hindi na enough. Right. Yes. Hindi na enough na sakripisyo. Tanawon ta. Sa verse number 10. Isaiah 53:10. Yet it pleased the Lord to bruise Him. Kita niya? Nakamuot ang Ginoo. Kaya ginsakit ang anak. To bruise Him. He hath put Him to grief. And when thou shalt make His soul an offering for sin, so tanawan yung word, make His soul an offering for sin. He shall see His seed. He shall prolong His days. And the pleasure of the Lord shall prosper in His hand. Kalipay sa langit nun nga amay nga ginbuhat ko sa iya nga anak. Liwaton ko, kalipay sa langit nun nga amay nga ginbuhat ko ni Jesus Christ. Kung ikaw na yung magbuhat, hindi na yung kalipay. Right. Right. You see that? Do you think ang tao sa kalibutan nga nagpalangsang sa cross na lipay ang Diyos? Hindi. Nga manaw, ang kalipay ay ati kay Jesus Christ. Diyo tapos ng sakripisyo. Amen. He sacrificed Himself as an offering for our sin. Right. Ay kung hindi to, tapos kung gina-insulto, ang Diyos nga kulang pa yung libra. Na pinangan ko brahon ta pa. Amen. You see that? Enough to. So, Pastor, may verse, Hebrews chapter 10. Ang tanan nga ginatutlo sa ato, sa palpit, may verse. Amen. Amen. Hebrews chapter 10, verse number 12 to 14. Amo tong sacrifice nga amay nga ipay. Amo tong sacrifice nga kita subong mapalangit. Amo tong sacrifice nga aton nga kalag may kasiguraduhan. Amen. Amen. Ang tawag sa sakripisyo wala na assurance, basi tradisyon na nakaka-religion na. Right. Hebrews chapter 10, verse number 12 and 14. Ano ba sa pulong sa Ginoo? Hebrews chapter 10, verse number 12 and 14. Sa verse number 12, sa book of Hebrews, sa kambal dire, but this man, after he had offered one sacrifice for sins. How many sacrifice? One sacrifice. Amen. Isa lang ka sakripisyo. You see that? Amen. Ang ibang tao, pinitin siya, no? Pero isa lang ka sakripisyo, kamuturan.
ma-open ka mga sayda, isa na niya ka sa sakripisyo. Amen. Amen. One sacrifice for sins, ano? Asasan, forever. Hasta na doon sa katugtuban. That's why hindi mo na mag-yearly by yearly, masacrifice ka nga masacrifice. Kaya enough na ang one sacrifice ni Lord Jesus Christ. Amen. Verse number 13. For henceforth, expecting till his enemies be made his footstool. Sa verse number 14, ang focus. For one offering, he hath perfected. Kita nyo? Forever. One offering, perfected forever. Isa lang offering, them that are sanctified. Amen? Amen. Tama, kung muna, mga ate, sa Isaya lang ka offering, sa iya nga kabukit dito sa cross, sa iya nga isang ka-sacrifice, ang imo nga sala forever na dula. Amen. You see that? Amo na pasalamatan ta sa Ginoo. Kaya manasang na saved, that we are forever saved because of that one sacrifice. Amen? Amen. That's why ang tao hindi kinangan tradisyon na mo ni kinangan sa tao. Amen. Amen. Hindi mistake iya kinangan na rin. Amen. Isa hindi suba para masatisfy sa ari na kinangan. No. Amen. Para maintindihan niya. Amen. Amen. Tapos ng purisma, sa Diyon pa gusto ko panigo sa bisita, umay na mga tao, ikaw bisa to, ang tubig, ang blue, subong niya brown, grabe ko mo sa kumsano, tinain mo. You see that? Sacrifice. He sacrificed not only himself as an offering for our sins, and then he sacrificed himself for the forgiveness of our sins. Amen. Para sa kapatawaran sa naton sana, verse number 11, sa Isaiah 53. So, gina-explain ta verse by verse. Para kita ka pala. Verse number 11. He shall see the travail of his soul, and he shall be satisfied. Kita nyo, mabangan niya travail of his soul. Ginikapuglayan ni ang word nga, travail. Ang amay na satisfied by his knowledge, shall my righteous servant justify many. Amo ni si Jesus Christ, ang matarong na servant, will justify many, or shall justify many, for he shall bear their iniquities. Ano ang word na justify? Ginpawalang sala. Ano ginpawalang sala? Gintawan sa kapatawaran. Amo niya ginhimo ni Jesus para sa aton. Look at this, Ephesians 1:7. Number 0 pa rin, Ephesians 1:7. Ano ba sa Bible sa Ephesians 1:7 mga turan? Ephesians 1:7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Amo ni ang justification, nakasala ka, pero ginambal sa Diyos, wala ka nakasala. Bangod sa hinimo ni Kristo para sa imo. Bilang kabilaw ka sa tao, damo-damo. Hindi matungkat, hindi maisip. Pero ang sa Ginoo, as far from the east and the west, kung ano mang kalawig, amo na ang kapatawaran ng ihatag ko. Amen. Right. Ang balaan nga dugo ni Jesus Christ, amo ni sacrifice. Amo ni nagtubos sa aton through His blood. That's why we may understand the blood, the book, the blood, and the blessed hope. Amen. That's our stand. Kung wala ning blood ni Jesus Christ, wala kita sa may mahimo. Right. Di ba? Are you washed in the blood of the Lamb? Amen. Amen. Yes. Ang kunyag, wala nagahugas sa sala. That's Ang right. baptism, wala nagahugasan That's right. sala. Ang blood ni Jesus Christ ang nagahugasan sala. Amen. Amen. O sa rin yun, makatlo ka, kabunyag ko, karong hugasan, hindi ko sala, pagkako pala hubog niya. See Right. that? Preach on. Amen. Amen. Karong hugasan, hindi mo masala, pagkatako pala away niya po. Di pa mo na hugasan sala kay arapan. Ang napakabayo, nga puti, amen. Amen. Kung wala naman siya, wala ka rin makita nga man siya. Kasi yung ulaan mo sa sunuro. Anong talagang mamagi, asuka. Anong talagang mamagi, para makuhaan. Mansa, para matula. Eh makita mo na nga natula, gigong wala na. Amen. Then how come
nga ang tao nagabasulod ka sa reliyon, madulain mo nga sala, o patugbaw ka mabunyag ka, madulain mo nga sala. Ako kang pagdako niya, butigon niya po. Right. Kasi dapat, wala nadula ang sala. Kaya ang blood ni Jesus Christ na nakadula sa sala. Amen. Abang ano ang blood ni Jesus Christ may gakong. Ang gakong sa blood ni Lord Jesus Christ, para nyo kung sa una ba to, almost 2,000 years ago ba to, nga na-shed dito sa Rasyon Calvary, wala na to gani, pero ang gakong ang effect hasta subong ara. Amen. Amo na ang gakong sa blood ni Lord Jesus Christ. And then He sacrificed Himself for the forgiveness of sin. Amo na gani, hindi pa inipay ito yung kamatan mo. Tama? Ay, wala na kung sa'yo mag-inubra ang good works. Naluwas ko sa'yo. You see that? Amo ito pinakamali pa yun, yung adlaw. Saya ka po eh. Kasi sa siya kong kamatan, kaya mo ito pinakamasakit, yung adlaw saya ka po eh. Kasi sa kamatan, kaya sa siya, kaya mo ito pinakamali pa yun. Ay, pangakuan sa Ginoong Hesus Kristo mo. Sa buong adlaw, thou shalt be with me in paradise. Amen. And then He sacrificed Himself not only as an offering for our sin, for the forgiveness of our sin, also He sacrificed Himself to bear our sins. Sa pagbitbit sa ngakon nga mga kasalanan. Amo na verse number 11, for He shall bear their iniquities. Isaiah 53:11. Therefore, when I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he hath poured out his soul unto death, and he was numbered with the transgressors. Ginano sa maging kapig siya nga isa sa mga sasala sa mga manuglapas, and he bare the sins of many, and made intercession for the transgressors. Ano ginambali ni Jesus Christ sa mga tao nga nagtamay siya? The Father, forgive them, for they do not know what they do. Amo na yang ban, amay patawara sila kay wala sila kabalo sa milagi na himo. Amo na ang ginatawag intercession sa Ginoo sa mga transgressor. Amo naging buhat niya sa aton. Amen. Ang Ginoo nagakambal. Amay patawara si G-Boy kay wala sa kabalo sa niya nga ginagawa. Patawara sa niya mga sala. Patawara si Justin sa niya mga sala. Amo naging buhat sa Ginoo para sa aton. Amen. Kay siya ang nagpasan sang aton nga sala. At siya, kita ano kasala, siya ang ginsimutan. Amo nang buong silingon. Hebrews 9:25. Ano tapos na Hebrews 9:25. Ara ka ba? Amen. Hebrews 9:25, mga turan. Ano ba sa Bible? Sa Hebrews 9:25, the Bible says here, mangara ka mo, hamba dire, nor yet that he should offer himself open, as the high priest entered into the holy place every year with the blood of others. Kamate, may high priest, ang high priest pinakamataas nga, mataas nga pare. Ang mataas nga pare, amo na yung yan, sa Israel yan ito yung mayroon, priest na Pilipino, kung ano, sa kataas. Pero, ang pinakamataas nga pare, nag-offer sa sacrifice, blood, goat, lamb, kung ano, ang ginahimo niya every year. Kita niyo yung word? Every year. Kasi tulad yan sunod sa tradisyon, di ba? Ka-offer every year mo. Sa blood ng Lord Jesus Christ. Hindi ganyan every year, every Sunday. Ganyan. Ako nang Eucharist. Verse number 25. Tama niya, nor yet that he should offer himself open. Hindi na kinanglan i-offer ang iyang pagpalingon sa masaming kangay sa high priest na nagasunod sa holy place every year with the blood of others. For then we must often have suffered since the foundation of the world, or suffered since the foundation of the world. Alin sa una mo na ginobra sa mga tao,
mag-offer. But now once, in the end of the world, hath He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Eh, sakripisyo ya ang iyang autoridad to put away sin. Nakita niyong word? Amen. Ano ba yan? But now, anong word yan? Once. In the end of the world, hath He appeared to put away sin by the sacrifice of Himself. Ang kalibutan sa una, nag-offer. Ang bansa Israel, nag-offer every year. Pero ginta, kung sa ito malakintain mo ito, amo lang yung katapos, hindi na mag-offer, kalibutan. Ay, offer ko na ang last. Anong rason? To put away sin. Para kuwakon ang sala. Amo na ang sakripisyo sa Ginoo. Right. Pero kung hindi ka intindi, mag-march, mag-April, ma-offer ka naman. Ma-offer ka naman, iwan, kaya hindi mo intindihan mo. You see that? Amo na kayo ang Ginoo sa kunya. Pag-lukit. As I close pa natin, the death of Christ is the evidence of God's love for us. Amen. Ang kamatayon, ito pa lang ni Jesus Christ, amo na ang ebidensya sa pagpalangga sa Diyos para sa aton. He gave His life for us, ginhatag iya kabuhi para sa aton. He shed His blood for the forgiveness of our sins. And because of His resurrection, and because of His death, His resurrection was fulfilled. Amen. Ano po siningot sina? Tuwod sa iyang kamatayon, natuman ang resurrection. Ang iyang pagkabanhaw. Ay kung wala si Jesus Christ na patay, wala man siya nabanhaw. Right. Amo na ang baka hindi importante. Yung importante na upod na sa gospel, napatay siya, ginlubong kag na banhaw. Nga na banhaw siya para ipamatuod sa kung nga siya ang nagakapot sa kabuhi nga wala sa katapusan. Amen. Ay wala na siya napatay liwat. Right. Mga utot, kung mapatay kita pilang adlaw sa diin, mga pamagi, no? So, anong pinakakurbahan? Napatay ng disgrasya mo ng aksidente? Napatay sa inyo sakit? O, mo na ng tala, nasim sa inyo, okay lang. Ang importante dito ko sa iya nga. Amen. Presensya. Amen. Yes. Nga, okay lang, pastoraw. Kaya ra kasi niya presensya tungkol sa iya nga sakripisyo. Because of His death, His resurrection was fulfilled. Ang quote ko there, or ang ibilin ko, if you want to be saved, you must believe that Christ died for your sin. Gusto mo maluwas, gusto mo makasigurado sa langit, tuuki nga si Kristo na napatay sa iyong nga sala. Amen. Hindi nga relihiyon. Right. Amen. Amen. Hindi ang mga Diyos yung nagobra sa tao. That's right. Kundi si Kristo ya ang napatay para sa iyong nga sala. Buried and rose again for your salvation. Inlubong kang nabanhaw para sa iyong nga kaluwasan. Right. And for us who are saved, His death is enough reason that we must give ourselves serving the Lord faithfully. Amen. Sa aton nga mga luwas, mga turan, enough na. Mabangan nga enough na gani. Insakto na nga rason ang iya nga kamatayon para magpangalagad na sa iya nga may katutong. Amen. Hindi na mahatlog nga itao atong kabuhi sa Ginoo kung luwas ta. Ay itao yaman iya kabuhi para sa aton. Amen. Amen. Magapangulo kita. Balaan na Diyos na ito nga may salamat sa inyong ay katutong Lord. Sabay dito ako maging nakukong kami. Salamat sa kamatayon ni Lord Jesus Christ. Salamat sa inyong mga tulong. Naghatag Ginoo sa mga sa pag-ako, pag-intindi, Ginoo. Nang kung wala ini Ginoo Bible, Ginoo, hindi kami Ginoo makaintindi. Kaya balik na kami sa dati naman nga kabuhi. Malipungan kami, malaya kami sa tradisyon. Napang-salamat sa libuhat ni Jesus Christ na siya nag-substitute para sa amon, Ginoo. Para pinalidad sa sala, Ginoo, para sa amon. Kaya na din ako, Diyos. Salamat. Kaya ang Diyos nga na tuuhan namon, Diyos na wala sang sala. Ang amon Ginoo sa Kristo na patay, hindi para sa iya sala, hindi para sa amon sala. Salamat sa sakripisyo, Ginoo.
Sa isa ka sakripisyo nga nagtuman Ginoo sa tanan Ginoo nya kasubuan. Isa ka sakripisyo ako sa diin Ginoo among ginatuuhan. Yung among kanak dibig na Ginoo magpa-impierno because of that sacrifice. Kanya ko pangamuyo may ari diri di pa nakabatong kay Jesus Christ. Subo nga aga kabay. Ipangamuyo niya sa iya nga tagipusoon, ihambal niya sa iyang kaugalingon, Ginoo isa ako ka makanasasala. Subo nga aga, ginatuuhan ko nga may bayad ang ako nga sala. Ang pagsalamat niya si Kristo napatay para sa mga sala. Dili subo ako nagatuo nga siya napatay ni Ginoo ang tanhaw para sa kang kaluwasan. Buksan ko akong tagipusoon, sugod ka o Diyos, batuna ako bilang imong anak. Na hinabato ka ng mga personal kabunto na naglilipas. Kung ikaw luwas sa mga aga, ang Diyos na pag-istorya sa mga tagipusoon, yung may kamo sa sinya at tayong pray to God, Lord, salamat sa iyong mga kamatayon. From now on, I want to be faithful. O Ginoo, magreklamo. Eh, ikaw, wala man nagreklamo, Ginoo, sa iyong pangimatyan mo, Ginoo, sa cross. Hindi mo Lord tanan para sa akin. Pero ako sometimes, hindi ako makatapusin sa time. Nakita ko yung mga sacrifice. Nakita ko yung mga kamatayo. Suno kay Prophet Isaiah. Ang pagtamay sa ako sa kalibutan, hindi na. Ikaw pinagintama, yung sakit, yung tuplaan, yung sumbang. Yung nangsang sa cross, yung pakawinan. Hindi ko ako yung natuto sa iyo, Ginoo. O balaan na Diyos, ganito yung tayo manang masalamat, Lord, sa iyo kayo katuto sa mga Ginoo. Sa ginimo ni Kristo, Ginoo, para sa amin. Salamat sa kaluwasan. Salamat din sa simbahan, Ginoo. Yung bahay ka dito, kung kami Ginoo, hindi magustuwag, hindi ko puluin sa atin po sa amin. Kabayin mo sa sakripisyo sa Ginoo na matumpasan na mo Ginoo kasi sa mga dinamay na mga ginahimo. Ginoo sa hindi ko po ngayon sa atin mo sa salamat din sa luwan. Kabayin ka matayaw. In Jesus' name. Amen. Sige, so may nga sa tanan liwat. So, let's pray for our offering. So, aton pumiyuan ng aton niya offering kabay Ginoo mag-bless. So, yun ang pagkalimtan na ibalik ang bayan sa Ginoo. So, if you have something na ma-contribute sa campers, you can give. Ano kung dalihan mo, it's up to you, pero we must help our campers. So, wala din ka na ay, ang box sa isang ano, okay? Wala akong ma-remind. Isang lang. Sige, so mag-pray ka na for our offering. Sige, so, are you happy today? Amen? So, kabayan Ginoo, magpakamaayos.